Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon, ito pong surot at daga sa NAIA. Okay, so ito ho yung video. Ito, makita nyo rito ngayon, itong daga. No, nung first time kong mapanood ito, naalala ko lang, kasi dati po, meron akong alagang mga daga. Dagang puti, yung kulay pula yung mata, yung laboratory mice or mouse o dinosaur. Meron po akong alagang ganyan. Pareho din naman ang kanilang behavior doon sa mga dagang bahay o yung mga malalaking itim, maski yung maliliit. Na kapag sila po ay lumabas sa lungga nila, alam nila ang oras, kung kailan pwedeng lumabas, alam nila kung saan ang kanilang pupuntahan. Yan naman po ay bagay na hindi ko napansin dito kay Doding Daga ng NAIA 3. Tignan nyo ha. Hmm. Saan ang galing yan? Di ba? Naninibago siya. Hmm. Di ba? Dungaw. Ano yan? Usyuserong daga? Usyuserong si Dodi? Oh, di ba? Oh. May hinahanap yung daga eh. Oh. Yan, tumabi siya sa may gilid. Okay. Alam nyo, ang sabi ko nga nung una ko makita to, teka muna, may napansin ako rito sa behavior nito. Hindi ganito ang daga na talagang diyan na nakatira. Yang daga na yan. Tama ho kayo, walang lungga. Di ba? Yung itsura pa lang nung lugar. Walang pagkain ang taas po nun. Paano yun naakyat doon? Di ba? Ang malamang sa malamang hong posible dyan ay meron hong naglagay dyan. Maaaring bago pa yan magkaroon ng mga tao, 'di ba? Meron na kasi kapag naglilinis, so hindi pa papasukan ng tao. Oh, so doon po pwedeng magkaroon na ng paglalagay niyan. Pwedeng ako naniniwala ako na yan si Doding Daga, sabi ko nga naninibago, hindi ho kasi taga diyan talaga. Yan po ay posibleng tanim daga. Now, eto naman sa surot, tignan nyo naman itong surot. Ikaw, ano bang ako mo? Grabe, di ba? Nasa stainless. Lizard, lizard. Yung kinuha namin yun. Di naglikita mo doon, mabayaran sa pagpirata ka doon. Delikado doon, may pirata doon. Pipiratahin kayo. Doon ako bumaba. Doon na kami buko. Okay. Ngayon, sabi po nila, ito daw pong mga surot, imported. Kasi nga daw po, ang lalaki ng mga surot na nakuha. Yan. Okay, alam nyo, ang naalala ko lang kasi dati, yung surot na yan, ay, ano to, meron kaming ganyan sa bahay. Dahil nagpapaupa kami, mga kwarto, so kung sino-sino yung mga nangupahan. Ngayon, palagi kong naririnig sa nanay ko, ayaw niya ng merong mangungupahang mga dalaga o binata. Kasi mahilig manood ng sine. At pag uwi ng bahay, posibleng may bit-bit na surot. And then, nung kami po ay elementary, kapag merong mga time na manunood ng sine dahil sa eskwelahan, ngayon ang ginagawa ng nanay ko, bago kami pumasok ng bahay, kailangan hubarin mo yung damit, medyas, sapatos, at lalabhan niya yun. Dahil nga baka daw may surot galing sinihan. Now, eto pong surot, ako po ay naniniwala na posible naman po talagang yan ay talagang meron ng surot diyan. Okay? Oh. Ngayon, sinasabi naman ng iba na ito ay bit-bit ng mga OFWs.
Puwede ho, iba bitbit ng mga OFWs, puwede hong bitbit din naman nung ibang mga pumupunta diyan. Ngayon, sino ho ang may problema ritong malaki? Ito pong maintenance. Dapat po kasi talaga, araw-araw ang pagdi-disinfect nila at yung gamot na gagamitin nila, Diyos ko, yung tipong 'pag ininom nila, pati sila patay, 'di ba? Hindi yung lang yan nakaka-survive ang surot. Oo. Alam niyo ang surot kapagka hindi ho talaga penetrating ang inyong chemical na gagamitin. Napansin namin noon 'yan kapagka nag-spray kami, 'no? Pag-spray namin, Baygon, ganyan. Yung surot po, yung paa niyan gumaganon lang. Inaangat niya yung katawan niya at ulo. Oh, ngayon pagka tuyo o kahit pagbuhusan namin 'yan ng tubig, may sabon, aangat lang sila. Eh, hindi sila nalulunod. Kaya yung aking folding bed noon, nilalagyan ko 'yan talaga ng bagong kulong tubig. Talagang, luto talaga sila. Dahil hindi rin po uubra ng ibilad 'yan sa araw. Pupunta lang 'yan sa lugar na hindi po naiinitan ng araw, 'di ba? Paikot-ikot lang. Ngayon, ang, nakakairita lang po kasi biglang naging masyadong maarte na tipong, um, "Ano ba naman 'yan, bakit may mga surot at daga?" Una nga surot lang 'yan ng March 1, eh, ba't may surot na rito sa NAIA? Dati naman wala. Sabi niyo lang 'yun. Eto yung isang post, sabi, surot serye. Meron din sa Terminal 3, departure area, nangyari last Friday, um, February 23. Nagpunta ako sa clinic kasi sobrang sakit and filed a complaint. May kumausap sa akin. Then tinanggal yung chairs. And it is true. Tama yung unang post, madami na nga daw complaint about this. Hindi po to sa rattan chairs at sa steel na upuan to papasok ng departure. Again, naniniwala po ako dyan. Ganyan po kasi talaga kalupit ang surot. Okay, pero para ho sabihin na ito po ay ngayon lang, well, meron po tayong isang kababayan na sumagot dito sa post ng Manila Bulletin. Sabi niya, matagal nang may ganyan, nakagat ako before, pandemic pa. Kaya di na ako umuupo. Aray ko. Doon sa mga, ito po ano kaya sabi ko kanina kasi, bakit naman sobrang arte? Parang first time lang na nakagat, no? Etong iba, sabihin mabuti pa nung panahon ni tatay walang ganyan. O eto, bago pa humag-pandemic, may surot na, nakakagat na, 'di ba? So ibig sabihin, hindi po 'yan dahil dito hindi po dahil sa ang presidente si Marcos o si PBBM. Okay, dati na 'yan diyan at masasabi natin na 'yan po ay bunga talaga ng kapabayaan. Hindi seryoso na paglilinis o pagdi-disinfect diyan ng maintenance team nila, yung provider nila diyan ng kalinisan. Oh, 'yan po yung dapat nilang kastiguhin dahil Diyos ko naman, 'di ba? Ang napapahiya naman po talaga rito ang ating bansa. Sus Mariosep, tignan niyo look at this pattern. Ha? Nung nasa Australia ang ating presidente, 'di ba, sa 29, that's the last day. Kinabukasan, may lumabas na ganito at saka nung Ados, if I'm not mistaken, ito naman pong si Doding Daga. Diba? Ito yung problema sa atin eh. Diba? Pansin-pansin yan eh. Kapag may magandang nangyayari, sabi nga, kinikilala na naman ng Pilipinas, di ba? Umaangat na naman ang dangal ng Pilipinas, meron pong pananabutahing nagaganap. Di ba? Kagaya na lang yung sa daga. Sabi ko nga kanina, yung sa daga, halata naman na ito'y itinanim lang. Dahil yung daga, si Dodi, naninibago doon sa kanyang terrace. Okay? At mukhang gutom na gutom etong si Doding Daga. 'Di ba? Na parang tipong gusto nang tumalon. Kaya lang maraming tao. Ngayon, um, napansin ko 'yan, pananabutahe palagi may mga ganyan eh. Naalala ko rin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, palagi ring may mga ganyan. 'Di ba? Kaya nga sinasabi noon, itigil nyo na yung mga pagtatanim. Katulad dati, tanimbala. Aba, ngayon naman, again, yung surot, okay ako dyan.
kasalanan talaga yan ng maintenance team. Pero ito namang daga, putragis kayo, wag naman kayong magtanim ng daga. Kawawa naman si Dodi. Kawawa naman ang imahe ng ating bansa. 'Di ba? Itinataas ang dangal ng ating bansa pero may iba naman na nananabotahe. Please stop the crab mentality. Okay? Kung gusto ninyong ang mga Pilipino magalit sa gobyerno, naman, my goodness, ito aking panawagan sa mga anti-Marcos. Sana naman, ito na lang, magkaisa na lang tayo na ilapit natin ang mga Pilipino sa ating gobyerno. 'Di ba? Wala ho tayong ibang gobyerno eh. Ito lang. Kahit sabihin yung si Duterte, kahit sabihin yung si Leni Robredo ang kinikilala yung presidente. Pero wala po talagang ibang lehitimong gobyerno sa Pilipinas. Ito lang po talagang Marcos Jr. administration. So, sana, kung hindi nyo naman kaya po na magpakita ng malasakit, di ba, tigil nyo na lang naman yung pananabotahe dahil hindi po nakakaganda. Kayo lang ang mabibenepisyo eh kasi naipahiya nyo ang inyong bansa. Pero ang tanong, overall, masaya ka ba? Di ba? Na yung bansa mo may ganyang klaseng imahe? Anak ng baka, kada na lang ba may bagong presidente? 'Di ba? Tayong mga Pilipino pepestehin natin ang gobyerno. 'Wag naman. 'Di ba? Hindi naman nakakatulong ng mabuti 'yan. Nakakasama na 'yan. Hmm. Mainam sana kung may mabuting idudulot 'yan sa ating kapwa eh. 'Di ba? Ay nako. Okay, so iwan muna natin 'to si Doding Daga.